Amen. Tayo po ba'y masaya ngayong hapong ito? Amen? Amen. Happy Grandparents Sunday. Amen. Nakaka-bless pong marinig ang special number ng mga ninuno namin dito sa San Pedro. Amen. Pag nakikita ko po kayo at nakakasalubong nyo po ang aking mga anak, sabi ko sa mga anak, yan yung mga ninuno namin dito, mga forefathers and foremothers namin dito. Kaya yung iba po dyan ay mga spirito na lamang, pero salamat sila po. It's such a blessing. I'm telling you, many of you have known me since I was this small. At ngayong nakikita ko po kayo nagpapatuloy sa Panginoon, it's a blessing. Really, no po? Kaya sabi ko nga po sa mga young people kaninang umaga, itong mga ninunungan natin nagpapatuloy no? Mabira tayo mga young people pa kaya ay hindi maglingkod. This morning we recognized, I think, 38 grandparents po sa amin. And oldest we have is 89 years old. Kinikwento niya po nga po sa akin paano nila tinayo ni Noah yung daong. At paano nila tinanim yung tree of the knowledge of good and evil. Pero nakakatuwa po, no, yung longevity, yung pagpapatuloy, pagpapahalaga sa simbahan, pagmamahal sa Panginoon. I know it's not easy. It's not easy, right? You heard the testimony. Mamira, si Dr. Vicky, mula po nung wala akong ngipin hanggang nauubos na yung mga ngipin ko, nandito pa rin, amen? And that is a blessing. Salamat po sa Panginoon, and we thank the Lord. We have a pastor and his wife that even at their age, ay talaga namang pag nag-uusap po kami, nasan po kayo? Papahinga na naman kayo sa airport. And then traveling, just wanting to be a blessing. Amen? Tayo po tayong lahat, Ephesians chapter number 1. Aren't you glad you are in the house of God? Amen? Amen. Wala na pong pinakamasayang lugar pag araw ng linggo, kundi ang bahay-sambahan ng Panginoon. Amen? Salamat po sa inyong patuloy na panalangin in spite of the rain. This morning, God blessed us with, I think, 26 visitors. And we had more than 300 in attendance po kaninang umaga. Ngayon po, mas marami yata sila kasi wala po ako doon. Amen? Hindi ko alam kung may service po sila anong ginagawa nila doon. Pero, no, we had a great service this morning and we thank the Lord for that. Ephesians chapter number 1. Ephesians chapter number 1. Nakita niyo na po, amen? Ephesians chapter number 1. I want you to understand let's read verse number 1 to verse number 6. Ephesians chapter 1, verse 1 to verse number 6. Kung nakita niyo po, say aloud, amen. Amen. The Bible says, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints by which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus. Amen. Verse number 3 says, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Verse number 6, please. Amen. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa hapong pinaggalab niyo po sa amin. Just thank you for the freedom na kami po ay nakakapagtipon sa bahay-sambahan, nakapag-aral ng inyong salita. I pray, O God, na wag po namin malitin ang ganitong privileges, ganitong opportunity, and not just be contented of being in church, kundi sa pagpunta namin sa bahay-sambahan, kami matuto, kami ay lumago po, Panginoon, at kami po ay lalong maging kagamit-gamit sa inyong gawain. Pagpapalain niyo po ang inyong lingkod, that just want to be a blessing and be helped. Let them forget the preacher and the occasion, but the truth of the Word of God ang manatili po sa aming puso ngayong gabing ito, at uuwi po kami with rejoicing in our hearts, gaano kadakila ang salita ng Diyos sa aming buhay. Patawad po, Panginoon, sa aming pagkukulang, pagkakasala, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you. Be seated, please, and thank you for standing. Always a blessing to be in the house of God. Amen. Alam niyo po, it is something na ikaw ay nakapag-build na ng reputasyon sa sarili mo and even in your neighborhood na alam nila na nasa simbahan kapag Sunday. Amen.
I don't know about you, kami po ay nakatira siguro 200, 300 meters away from the mission house. Meron po kaming isang apartment na inuupahan po, just walking distance, running distance away from the church. Last Sunday morning, so happened, just last Sunday morning, naalala ko lang po kanina, just last Sunday morning, meron po kasi kaming, pag wala tao sa simbahan, kami po, meron po kaming watchdog po doon, meron po kaming aso, na pag ordinary days, andun siya sa church. Pag Sundays, dahil maraming tao sa simbahan, lalagay namin sa bahay. So, tong aso po namin, 2 lugar lang ang alam puntahan. Simbahan, tsaka bahay namin. Pag tumakas yun sa bahay namin, tatakbo yun sa simbahan. Pag tumakas yun sa simbahan, tatakbo yun sa bahay namin. Wala na ibang pupuntahan. Hindi naman napunta sa Catholic Church, hindi naman napunta sa saan. Last Sunday morning, it so happened na yung aso namin nakatakas sa bahay namin. Sunday morning, alam niyo na yung routine niya. Sunday sa bahay siya. Sabi niya, hindi niyo ako pinagsisimba ng Sunday. Pagka everyday, nandun na po siya sa church. It so happened, Sunday morning, nakatakas siya sa bahay. And it was like before 7 o'clock in the morning. And minsan nakakagambala dun sa kapitbahay. Hindi ko na hinahabol kasi alam ko na yung pupuntahan. Pupunta siya dun sa church. Doon naman po sa church ay dead end naman. So pag na-corner ko na siya dun somewhere there, ay mahuhuli ko na yun. Ididiretso ko na sa bahay. Now, nung nakuha ko po siya dun sa corner ng church, pabalik na kami, I have to walk along the national highway para makapunta dun sa bahay namin. Nung pabalik na kami sa bahay, hawak-hawak ko po yung aso. I was not physically prepared. Hindi pa ako nakabihis, hindi pa ako naka-necktie, hindi pa ako all physically prepared. This was before 7 o'clock. Alam niyo, nakita ko ng kapitbahay namin. 7 o'clock, nakita ko ng kapitbahay na INC, iglesia. Sabi niya, Pastor, wala kayong simba. Kita niya ako, hindi pa prepared, pakalat-kalat sa labas. Wala kayong simba ngayon. Sabi ko, meron kaya lang tong aso talagang nakatakas lamang. And sabi ko, pambira, isang bagay na alam ng komunidad mo na pupunta ka sa simbahan talaga pag linggo. No? Dapat pag ikaw ay hindi pa nakasimba at nakabihis at alas 9 na ng umaga, tatanungin ka ng kapitbahay mo, no? Hindi ka sisimba. Katulad last week, hindi ka na naman sisimba. Daig ka pa nung aso namin, nasimba yun. Simbahan at bahay lang pinupuntahan nun. But you see, I want us to understand how important Christianity is and how important church is to our life. Pag pinag-aralan niyo po itong book of Ephesians, you have to understand sino yung kausap ni Apostol Pablo po dito. Many of Paul's past or general epistles or many of his writings, katulad po nitong sulat niya sa Ephesian church, to the church of Ephesus, he was writing it while he was in prison. Katulad po nung sulat niya sa book of Philippi, sa Philippian church, he was writing that while he was in prison. That's why he said, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Now we have to understand, ang lugar po ng Ephesus ay hindi po ito pangkaraniwang lugar. Ephesus it is just a very sinful city. Ang lugar po ng Ephesus, ito po ay sentro ng pagsamba nila sa kanilang goddess Artemis or goddess Diana. If you will go with your Bible on Acts chapter number 19, Acts chapter number 19, tingnan po, sabi ng salita ng Diyos here on Acts chapter number 19. Follow me. I want to lay the foundation of a message here. Acts chapter number 19, verse number 27. Okay, Acts chapter 19, verse number 27. The Bible says here, so that not only this our craft is in danger to be set at naught, but also that the temple of the great goddess Diana should be despised, and her magnificence should be destroyed, whom all Asia and the world worshipeth. And when they heard these things, they were full of wrath and cried out, saying, Great is Diana of the Ephesians. We're talking here about Goddess Diana. Yung Diyos ang po nila. And Ephesus is even considered one of the 7 wonders of the ancient world. At ang bayan po ng Ephesus ay nakilala na sila ay bayan, sila ay syudad, sila ay sentro ng itong lugar na ito ay sinasamba nila ang Diyos ang si Diana. Alright? It means that the city was just full of idol worship.
Para bang pag narinig mo ang landayan, naaalala mo si Lolo Uwing. Pag narinig mo ang Ephesus, you would realize Goddess Diana, idol worship. Kasama po ng kanilang idol worship ay meron po sila mga piyesta para sa paganong Diyos-Diyosan nila. And part of that would be their practices ng kanilang sorcery, ng kanilang pagiging kulto. Look, chapter 19, verse 18 and 19. Follow me as I lay the foundation here. 18 and 19. And many that believed came. Ito po yung lugar na nangaral si Apostol Pablo ng salita ng Diyos. Many that believed came, confessed, and showed their deeds. Many of them also which used curious arts, brought their books together, burned them before all men. They counted the price of them, found it 50,000 pieces of silver. Ito na po yung mga mananampalatayang naligtas. At nung sila'y naligtas, isinuko nila lahat ng mga curious arts, lahat ng mga libro nila in relation to Goddess Diana. Now think with me, they counted the price, 50,000 pieces of silver. Saan ang galing lahat yon? Verse number 20 says, so mightily grew the word of God and prevailed. Imagine nyo po ang kultura dito sa Ephesus. Lugar ng kayabangan, lugar ng pagiging materialistic. Dahil nga ang Diyos-Diyosan nila ay hindi tunay na Diyos. And just imagine paano sila galit. Alam mo naman, pag hindi katotohanan, o pagka ang tao ay malayo sa katotohanan, galit sila sa katotohanan. Naalala niyo po, sabi ni Apostol Pablo, am I therefore become your enemy because I tell you the truth? The assassination this past week was just a big evidence. Pag ang tao ay galit sa katotohanan, talaga namang lalabanan nila ang katotohanan. Right? Now, that is Ephesus. At maraming bagong mananampalataya ang naligtas mula sa ganong background. Sila yung nagtitinda ng Diyos-Diyosan. Sila yung gumagawa ng Diyos-Diyosan. Sila yung mga tao na yun ang naging kultura nila. Yun yung naging buhay nila. Look at verse number 29. Sabi ng Bible, verse number 29, and the whole city was filled with confusion. Caught Gaius, Aristarchus, men of Macedonia, Paul's companion in travel, they rushed with one accord into the theater. And when Paul would have entered into the people, the disciples suffered him not. Hindi nila pinayagan si Paul. Nagkaagulo po sila doon. Why? There are people out there na talaga namang galit sila sa katotohanan, and therefore galit sila sa taong nangangaral sa katotohanan. And these are the group of Christians na kausap ni Apostol Pablo. Mga bagong mananampalataya na nanggaling sa isang paniniwala na napakasalungat sa salita ng Diyos. Alright? Nanggaling sa isang pananampalataya na ang bumubuhay po sa kanila, ang hanap buhay po nila ay somewhat related lagi kay Goddess Diana. Ang kanilang pagpiestahan, ay doon sila kikita, doon ang kanilang negosyo, sa kanilang mga practices, ay nagbebenta siguro sila ng mga anting-anting and everything. But yet, mightily grew the word of God, and these people got saved. Now, understand how outnumbered they are sa buong bayan ng Ephesus. Picture with me, gaano ang mga taong naligtas na ito ay pine-persecute ngayon ng mga magulang nila. Same with our country, right? Marami po sa atin ay nanggaling sa kakaibang pananampalataya, at nung ikaw ay naligtas, pine-persecute ka sa iyong pananampalataya. Marami sa ating Kristiyanong kabataan ngayon, inuusig ka ng iyong magulang at sinabi na sa iyong, dito na tayo namulat, dito na tayo mamamatay, pero namulat ka sa isang katotohanan at kailangan mo ipaglaban yung katotohanan na yun. Now, understand these new believers at Ephesus. Ang mga Kristiyano po sa Ephesus were just a minority. Dahil nga po ang mga tao doon ay sila ay
Yun, sila ay seryoso sa kanilang reliyon. Sila ay seryoso sa kanilang mga superstition. Sila ay seryoso sa kanilang pamumuhay. It's just a major trade and religious center na dinadayo sila. Remember that verse number 29, verse number 27. Her magnificence should be destroyed, whom all Asia and the world worshipeth. That's how famous Diana is during that time. It's not just a place of worship. Ito'y nakatali sa kanilang identity, sa kanilang ekonomiya, ito yung kanilang pinagmamalaki, pinagmamayabang. Now picture with me, this is a great group of people. Picture with me na kayo ay, I don't know, maybe 100, 200 Christians right on a corner, na paglabas nyo ay uusigin kayo. Paglabas nyo ay mamaliitin kayo. Paglabas mo, ikaw ay duduraan at pag namimigay ka ng gospel tracts, ikaw ay pupunitan dahil ang buong syudad ngayon ng Ephesus, kalaban ka. And Paul has to say something to encourage these believers. And Paul has to remind these believers na, pambira, lalakad ka sa isang kalsada na nagtitinda ng mga Diyos-Diyosa ni Diana. Naglalakad ka sa isang kalsada na there will be priests in their robes na sila ay nagpuprosesyon papunta sa templo at sila'y nananalangin sa kanilang Diyos-Diyosan. Makakarinig ka ng mga tugtugin na nagpupuri sa kanilang mga paganong Diyos-Diyosan, and there will be crowds na sila ay sumisigaw and dancers na nagpe-perform in honor of Diana, and ikaw ang dala mo lang Bible. Habang dinuduro ka, habang tinatawanan ka, habang, umalis ka kasi sa pananampalataya. And many Christians, and you know that, many Christians ay, pag nakikita natin minsan ang sarili natin na para bang kami lang, inuusig ako, kawawa naman ako. I was listening to the testimony a while ago ng isang kapatiran natin, and you are persecuted. And many times, hindi natin kinakaya yung pressure and we just give up to the world. Ito po yung grupo ng mga mananampalataya na sinulatan ni Apostol Pablo. And he has to remind them, Ephesians is a great book, inaaral ko po ito, and he has to remind them several things that you may be outnumbered, pero yung meron ka at kung sino ka ngayon at ano yung ginagawa mo, ay higit pa rin sa mga taong napakaraming yan dahil ikaw ay anak ng Diyos. Dapat makilala natin at ma-remind natin ang sarili natin yung katotohanan na sino ba talaga tayo? Ano ba ang meron tayo? Ang Kristyanismo ba natin ay nakabase kung masaya lang tayo pag marami tayo at tayo ay magko-compromise na pag mag-isa na lamang tayo? At sa katagalan, that's why this senior ladies, my goodness, I all salute you dahil you go through some rough times in your life and persecutions, and many of you kayo yung unang naligtas at pinersecute kayo ng asawa nyo, pero kayo nagpatuloy sa gawain ng Diyos, and that is all a blessing. And I challenge new Christians tonight, and I challenge younger generations tonight, in honor of a Grandparents Sunday, tayong mga kabataan, amen, kasama ko doon, kayong mga kabataan na malayo pa yung lalakbayin sa buhay Kristiyano, it will be tough, it will be rough, there will be persecutions, there will be wrong crowds, there will be social media out there will be people na kukutyain ka, pero malayo pa ang paglalakbay mo, kilalanin mo kung sino ka at sino ang nagmamay-ari sa'yo. Tatlong bagay, nais ko po makita natin ngayong gabi. In this message, I'll give the title later on, and you'll find it out as we go along. I want you to know this verse number 2. Sabi po ng Bible po dito, verse number 1, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, I want you to understand the phrase, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus. Understand that phrase tonight. To the saints which are at Ephesus. Number 1, we are significant in Christ. Your significance is in
Christ, ayon po sa salita ng Diyos, ikaw na ligtas. Tayong ligtas. Are you saved tonight? Amen? Ang isang tunay na mananampalataya, we are considered, using that word, saint. Sa dati mong pananampalataya, bago ka maging santo, kailangan mamatay ka muna, no? Kailangan ikaw i-canonize pa. Tama? Kaya nga naging San Pedro eh. Kaya nga naging San Bartolomeo. Kaya nga naging Santa Cruz, kung ano man yan. But in the Bible, to be a saint, in the New Testament sense of the word, is to be holy. And that's who we are in Christ. Ang pagiging santo po ay hindi isang bagay na makukuha mo pag ito ay, ano tawag doon, kinonfer na sa'yo kapag ikaw ay namatay na ng isang grupo ng mga taong buhay at na namumuhay sa kasalanan at dahil namatay ka na, i-confer ka bilang isang santo. It doesn't happen that way. Mula po sa pananaw ng Diyos, and ayon sa salita ng Diyos, we are saints not because sa sinasabi ng tao patungkol sa atin, kundi dahil sa ginawa ni Kristo patungkol sa atin. And because you are a saint in Christ, your significance is in Christ. Ang kahalagahan natin ay nasa Panginoon. Now understand that tonight. And that idea, isipin mo ang mga Kristiyano sa Ephesus, they may be outnumbered. Hindi sila masyado kilala. Wala pa namang social media noon. Hindi sila sikat. At ang kilala lamang sa Ephesus ay mga taong sumasamba kay Diana. At pag nabanggit ang Ephesus, hindi man lang sila napapansin. And they may say, sino ba naman kami dito? And sometimes in your community, sa iyong barangay, sino ba naman ako dito? And you're trying to look for significance. That's why ang mga tao ay tumatakbo sa social media. Ang mga tao ay gagawin lahat ng gusto nilang magawa para lamang maging mahalaga sa pananaw ng maraming tao. Haven't you realized that? Ang bira, hindi naman talaga sumasayaw para lang dumami yung like, sasayaw. Lalabagin yung sarili niyang konbiksyon para lang sumikat siya. Para lang magmukhang mahalaga siya. And everyone in life is striving for importance, for significance. Pinapahalagahan ang pag-aari, ang kapangyarihan, ang posisyon. And you can ask people to kausapin mo ang mga tao kung in few amount of time, and you would realize at di-detect mo agad, ano ba mahalaga sa taong ito? At sa mundong ginagalawan po natin, mga kapatid, ang tao po ay hinahanap ang kanilang kahalagahan sa popularity. Sa material things. Sa palakpak ng tao. In social media terms, sa dami ng magla-like sa'yo. Pati kaming mga pastor ay paki-like naman yung post ko. We're trying to look for significance. We're trying to want to feel important. And people are striving after acceptance and they are looking for a sense of mahalaga ba ako? Kaya nga maraming tao, they feel depressed. And I'm not trying to look down anybody who has that feeling, pero maraming tao nagsisimula ang depression kasi nakatutok sa social media at walang pumapansin ng kanyang pinost. Pinagalitan ng magulang, pupunta sa social media, hahanap ng mga taong magpapakalma sa kanya, hahanap ng taong magpapaamo sa kanya, at wala siyang matagpuan, now he's feeling depressed. One thing na nalilimutan natin, hey, anak ka ng Diyos, and you are a saint in Christ. Mahalaga ka at pinatunayan niya ni Kristo sa krus ng Kalbaryo dahil bilang makasalanan, binigyan niya ikaw ng katiyakan ng langit. Imagine studying this, imagine the people of Ephesus, lalabas sila ng syudad, tatawanan sila. Oh, dati, Diyos-Diyosan, bit-bit mo, ngayon Bible na. Anong nangyari sa'yo? Hindi po ba, yung mga bagong mananampalataya, many times you feel that way? Mira, parang naubos yung barkada mo. Parang nung nagpo-post ka na ng mga verses sa Bible, ina-unfriend ka na unti-unti. Para nung ini-invite mo lang sa church, nawawala na sila at nababawasan na yung mga connection mo, and there you go. The devil is trying to deceive you. No, kita mo, hindi ka mahalaga sa mga barkada mo. Kita mo, hindi ka mahalaga sa mga kaibigan mo.
So ngayon, popormahan mo ng bagong sapatos, bagong damit, bagong ganito, pasisikatin mo yung ganito, hahanapin mo ang mga bagay na mapiplease sila para magmukha ka na namang mahalaga sa kanila, and at the end of that day, you still fail. Naunuhan niyo po, young people, I know what I'm talking about tonight, and the same truth regarding our significance, kung gaano tayo kahalaga, ay pinakikita ng salita ng Diyos. Why? Dahil tayo sa harapan ng Diyos ay pinaging banal. Why? Mahalaga ka sa Diyos. Your significance is in Christ. Hindi ka mabuti, gawa ng iyong mabuting gawa. Hindi ka matuwid, gawa ng mayaman ka. Ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos, gawa ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. And what should matter most sa bawat mananampalataya ngayong gabi ay yung naglalang ng langit at lupa, ay ikaw ay kinilala at ikaw ay naging mahalagang nilalang sa Kanya, kaya siya namatay sa krus ng Kalbaryo. Amen. O, maunawaan natin mga kapatid, na tayo ay tibali ng hindi kilala sa mundong ibabaw nito. Tibali ng hindi pinapalakpakan dahil, that's what, yan po ang mundong I don't know about you, but I'm trying to be aware of the world that we live in. Yan po ang hinahabol ng mundo natin ngayon. Palakpak ng tao. Sasali sa mga reality game show, papalakpakan ng tao, pasisikatin sa buong mundo. Ite-trending ang kanyang kasikatan o kalokohan o anuman. At kahit na kalokohan, pag sumikat, uy, mahalaga ako sa mundo, kahit kalokohan na yung ginawa ko. I don't know about you. Amira, even to the point, few months ago, papasok sa loob ng refrigerator ng mga tindahan para lang mag-trending. Sabi ko, wala na yung utak dito, nandito na. Kakahanap ng kasikatan sa mundo. And parents, please, if you are not yet aware of it, watch your children, hinahanap nila ang significance sa mundo. And we have to remind them the most important person na maging mahalaga tayo ay ang Diyos. Amen? You see, we live from this new level of life na ang kahalagahan natin is in Christ. Unless hindi natin o unless alam natin ang totoong katayuan natin kay Kristo, we will never begin to live on that position na it doesn't matter kung sikat ako sa barkada ko o hindi. It does not matter kung in ako sa lahat ng chismis sa mundong ibabaw na ito o hindi. What matters most, in Christ I am significant. Amen? It does not matter kung mag-trending man or whatever o wala mang nakakaalam. Pero mahalaga, alam ko mahalaga ako sa Diyos, kaya siya ang maluluwalhati sa aking buhay. You see, your significance is in Christ. We are now, the Bible talks about, look at Ephesians chapter number 1, verse number 7. Ephesians chapter 1, verse number 7. In whom we have, no, verse number 19. I'm sorry. And what, wait, I'm lost, sorry. Verse number... Nawala po ako. I'm going back there. Look at verse number 3. Sorry, verse number 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with spiritual blessings in heavenly places in Christ. It is God who blessed us with spiritual blessings. Young people, listen and listen well. Hanapin mo ang significance, ang kahalagahan mo, hindi sa sasabihin ng barkada mo. Hindi sa sasabihin ng social media. Kundi hanapin mo ang kahalagahan mo sa harapan ng Diyos. Paul is talking to these people of Ephesus. They were outnumbered. Tama. Kaya nga po masaya, I mean, look, masaya sa simbahan because you know you're part of that majority right here.
The problem is, hindi naman tayo araw-araw nasa simbahan. Paglabas mo, outnumbered ka na naman. Bukas, papasok ka na naman sa trabaho mo, may nagmumura, may nagsisigarilyo, may mga immoral, may nabubuhay sa kasalanan. Ikaw, may dala kang Bible para bang kahapon sa simbahan, pinapalakpakan ako, may dala akong Bible. Pag dito naman sa labas, pag may dala akong Bible, parang outcast ka. It's all right. You're still significant in Christ. Hanapin natin ang kahalagahan natin sa Panginoon. Amen? Dahil the devil will always try to deceive you. Timo, hindi ka in. Hindi ka sikat. The devil has always been a deceiver and a liar. You go back to that point, we must realize by faith na ang kahalagahan natin ay hindi nanggagaling sa kung anong meron ka. Hindi nanggagaling sa kung anong impluwensya meron ka o anong posisyon meron ka, kundi ang kahalagahan mo ay nangyayari dahil kilala mo at meron kang personal na relasyon sa Diyos. Your significance is in Christ. Paul was talking to the people of Ephesus and he is reminding them, wag kayo magmukhang kawawa sa sarili nyo. You may be in minority, pero sa harapan ng Diyos, mahalaga kayo bilang anak ng Diyos. Amen? Second thing I want you to realize, look at verse number 3. We go back to verse number 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Number 1, our significance is in Christ. Number 2, our sufficiency is in Christ. Our sufficiency, yung ating kasapatan. Right? Yung ating pagiging, just contentment and just, dahil ako'y nasa Panginoon, okay na ako. Amen? It is enough for us to know that God is blessing us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Amen? Now, since it is a spiritual blessing, ito po ay ma-experience lamang at mauunawaan mo lamang kung ikaw ay tunay na ligtas. At ito ay i-value mo lamang kung ikaw ay tunay na ligtas. Right? Spiritual blessings will always be better and will be always sure than earthly blessings. Amen? Now, understand this. Ang mga spiritual blessings pong ito ay sapat na para maging masaya kang mananampalataya. Yung iba hindi masaya, yung iba lang talaga. You know, sometimes I'm looking at the people of Ephesus and these are Christians na ikaw ay naligtas, binago ka ng Diyos. At nakita mo na minulat ng Diyos ang iyong mga mata sa mga spiritual na bagay, that's already a blessing. Kasi balikan mo ang sarili mo, I don't know your background, balikan mo ang sarili mo 5, 10, 15 years ago nung hindi ka pa naligtas. Listen, nasan ka kaya kung hindi ka naligtas? At hindi ba napakalaking blessing na naligtas ka, maayos ang buhay mo, maayos ang pamilya mo, napapalaki mo yung mga anak mo nang merong simbahan at merong salita ng Diyos, right? Minsan again, dadayain po tayo ng diablo and the devil will try to deceive you. Siguro kung hindi ka naligtas, wala kang ganyang problema. Look! Ang Diyos ay nagpapadala ng ulan sa ligtas at hindi ligtas. Kung hindi ka naligtas, may problema ka. Ngayong naligtas ka, may problema ka. Pero ligtas ka. At may Diyos kang nilalapitan. Ngayong naligtas ka, may Diyos kang nilalapitan. Nung hindi ka naligtas, may problema ka, may alak kang nilalapitan. Sige nga, alin ang mas pinagpala dito? Mas maganda ng problemado ka, uuwi ka ng simbahan, may hawak kang Biblia. Kaysa uuwi ka galing inuman, pasuray-suray. Masaklap naman kung galing kang simbahan, pasuray-suray ka din, di ba?
Galing. Sa church. Understand the spiritual blessings that you are, it is sufficient enough to know na ang Diyos ay pinagpapala ka spiritual. Amen? That verse na sinabi ng Bible, heavenly places, it points to the source of that blessing. Heavenly, spiritual, eternal blessings. Alam niyo po ba, ang pinakamagandang mga blessing sa buhay ay mga pagpapala na hindi nabibili ng salapi. Magkano yung bagong iPhone 17? Kalalabas lang ng isang araw, di ba? Magkano yun? Nasaan na yung binili mong iPhone? Nasaan na yung ipon mo? Material blessings will always want you to crave for another material blessing. Ang bagong sapatos ay hahabulin mo naman yung mas bagong sapatos. At mas bagong gadget. At mas bagong itsura. At mas bagong ganito. Lagi na lang merong update. Lagi. And hindi ka nakukontento sa mga material blessings. Right? Alala niyo po yun? Bira. Masaya ka na sana sa 3310, di ba? Maka-perfect score ka sa snake, masaya ka na. Nabagsak na mula fifth floor, buhay pa rin. O ngayon, hindi ka makontento kakahabol ng bagong gadget, ng bagong sapatos, ng bagong teknolohiya. That's why your sufficiency, there is contentment in that spiritual blessings in Christ. Amen? Na sa Panginoon ay hindi kailangan ng Diyos i-upgrade yung kaligtasan mo. Hindi kailangan i-upgrade ng Diyos ang salita ng Diyos. It is all rooted in Christ. Ito'y hindi nakadepende sa material na bagay, sa achievement ng tao, kundi sa ginawa ng Panginoon sa ating buhay. That's why in 2 Corinthians chapter number 6, so chapter number 4, verse number 18, sabi ng Bible, while we look not at the things which are sin, but at the things which are not sin. For the things which are sin are what? Temporal. But the things which are not sin are eternal. Now you may ask, Pastor, masama po ba ang material blessings? No. Amen. Hindi ho masama yan. But the problem is, pag tinatalikuran na natin yung blesser, kakahabol mo ng blessing, and you begin to serve the creation more than the Creator. Nawawala sa simbahan, nawawala sa kalooban ng Diyos. Hinahabol ang maling relasyon, hinahabol ang maling uso, hinahabol ang layaw ng sanlibutan ito. Remember the parable of the sower? I was about to preach that tonight. Isang bagay kaya hindi natanim ang binhi because of the cares of this world. Because of the deceitfulness of riches. Kakahabol sa yaman. Kakahabol sa salapi. Kakahabol. And the Bible says deceitfulness of riches. Nililin lang na tayo ng yaman ng sanlibutan ito. Dahil hinahabol mong significance is material things. I challenge you to work hard in your company. Kumita ka ng salapi. Mag-ipon ka and you invest in everything that you need to invest because it is your responsibility. Pero wag naman maging uri ng mananampalataya na sa kakahabol mo sa trabaho at kakahabol mo sa promotion at kakahabol mo kumita ng malaking salapi ay nawala ka na sa kalooban ng Panginoon. That's what I'm talking about. When you begin to love the Creator more than the Creator, and you begin na habulin natin yung blessing more than the blesser, then you lost your significance in Christ. Amen? Yan naman ang dahilan ba't nagkakagulong gobyerno natin, Sila nga lang, nahabol sa kotse, tayo payong lang, okay na tayo.
Bahala na sila sa kotse, basta tayo may payong. Tama. Pero ilang mananampalataya ang nalalayo sa kalooban ng Diyos, kakahabol ng payong. But if you are a real child of God tonight, realize this, God has already given us everything needed for life and godliness. Yesterday I was giving a Bible study. I went to Matthew chapter number 4, and it was the temptation of the devil, di ba? But Jesus Christ said, man shall not live by bread alone. Now, what is bread? It is our basic need. Well, sa Pilipino, kanin, syempre. 5 takal ng kanin, basic need. Pagtaas ng sugar, basic need. Amen? Now look, bread is a basic need. Food, shelter, clothing. Those are basic needs. Pag may kakainin ka 3 beses isang araw, minsan 6, minsan 8 beses isang araw, ay hindi na basic yun. Meron kang shelter, may sisilungan ka, may tutulugan ka, shelter. Clothing, hindi man signatured yan, UK man yan, clothing pa rin naman yan. But look, the Bible says, man shall not live by bread alone. Makumpleto man ang basic need. At habulin mo man more than just your basic needs. You forgot something. But by every word that proceeded out of the mouth of God. The Bible is simply saying, hindi ka kumpletong nabubuhay. Meron ka mang pagkain, may damit ka man, may tahanan ka man. Pero kung wala ng salita ng Diyos sa buhay mo, you're not totally living in your spiritual life. That's why the significance is found in Christ. Amen? Nawawala sa simbahan, kakahanap ng trabaho, kakahanap ng pleasure, kakahanap ng relasyon, kakahanap ng mga bagay na kasi hindi ka na kontento na merong Diyos na magbibigay sa iyo lahat. But God, by God, shall supply all your need. Let's find our significance in Christ. Ang katotohanan ito, mga kapatid, ang magbibigay sa atin ng satisfaction against sa parang kulang ang buhay ko. Anong hanap mo? Kaya ang tao, pag walang Kristo sa puso, wala talagang satisfaction. They want more of drugs, and more of money, and more of immorality, and more of enemies, and walang satisfaction. At pag ikaw ay Kristiyanong lumalayo na sa Panginoon, nawawala ang satisfaction mo sa Panginoon. Notice verse number 5, sabi ng Bible sa Ephesians chapter number 1. Ephesians chapter 1, verse number 4. According as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Now, think about this. According as He hath chosen us in Him before the foundation of the world. Now, you understand? Ito ba isang talatang ginagamit ng mga taong nagsasabing pinili na ng Diyos ang pupunta sa langit at sa impyerno, but they have the verse all wrong. Kasi sabi ng Bible, tayo'y pinili ng Diyos, yaong mga ligtas ay pinili na ng Diyos before the foundation of the world na tayo ay maging banal. Hindi pinili para maligtas at pinili para pumunta sa impyerno, kundi before that foundation of the world, yaong mga ililigtas ng Diyos ay pinili na, tinuldukan na ng Diyos na ang trabaho mo ay hindi hanapin ang layo ng sanlibutan, kundi maging banal at maging kaluwalhatian sa harapan ng Diyos. Chosen before Him. You see, your significance should be in Christ. Amen? Spiritual blessings. Ang yaman natin ay nasa Panginoon na. Amen? Wag mo hanapin, young people, wag mo hanapin sa immoralidad ng mundong ito ang satisfaction. Wag mo hanapin sa kadiliman ng sanlibutan ito
ang contentment at kasiyahan mo sa buhay. Huwag mo hanapin ang satisfaction mo na pag nalamangan mo ang lahat ng tao ay okay ka na. Sometimes, puno tayo ng yabang na ang contentment mo ay mapakita mo mas magaling ka sa lahat ng tao sa sanlibutang ito. Your satisfaction should be, there is a God who giveth spiritual blessings. Amen? Kaya nga to si Apostol Pablo nasa loob ng bilangguan. He was able to say, for me to live is Christ. To die is gain. Kasi ang contentment niya ay kay Kristo eh. Kung ako ay bubuhayin niya, mangangaral ako para sa Panginoon. Kung ako ay papatayin dahil sa pangangaral, pag namatay ako, pupunta ako sa langit, walang lugi sa akin. Diba? Pero pag ang habol natin lagi ay yaman ng sanlibutan, pag wala yung bagong gadget sa'yo, malungkot ka. Kabibili mo lang, nanakaw, malungkot ka. Tama. Napanalunan mo lang, saan? Sa takbuhan. Sinong kalaban? Yung may-ari, tsaka yung pulis, nanalo ka sa takbuhan. Your satisfaction should be in Christ. Ngayang people na pag nagka-boyfriend lang ako, hinahabol mo yung creature more than the creator, you will find no significance. Amen? Amen? Niyo po, kanina pinanonood ko po yung mga ninuno namin dito sa harap. They're smiling and they're happy and they're pambihira. Wala namang mga payong lang natanggap niyan. Hindi kotse pero masasaya naman. Bakit? Kasi at their young age, mga young ones, once young, amen? They found that satisfaction ay wala sa material na bagay. They could sing out with Solomon na all is vanity. Nakita na nila lahat ng yaman sa mundo, all is vanity. Asa na yung kasiyahan nila ngayon? Umawit sa harap. Mamigay ng saging na saba. Magkwentuhan patungkol sa mga bagay na makadiyos. There's significance, right? The significance is in Christ. Amen? Number 3 and last. Number 1, ano pa yung number 1 natin? Our significance. Number 2, our sufficiency. Yung contentment mo, yung satisfaction natin, yung meron ka ngayon, and yung position mo na anak ako ng Diyos, meron akong kalayaan lumapit sa Panginoon. I may not have all the riches, hindi man kilala yung aking apelyido, but I have that sufficiency and I have that contentment na wala. Meron akong isang bagay na hindi kailanman mananakaw ng sino mang tao. Yan yung kasiyahan na ako'y na kay Kristo. Pag ang kasiyahan mo ay mga nasa bagay na nawawala, na nananakaw, may hangganan ang kasiyahan mo dito. Pero pag ang kasiyahan mo ay hanggang sa mga bagay na mabibit-bit mo, kahit ikaw ay kunin na ng Panginoon, yun ang tunay na kasiyahan. Amen? Your sufficiency is in Christ. Number 3, last. Look at verse number 4. Verse number 4, and this will be real quick tonight. Verse number 4. Kanina ko pa sinasabing quick, pero ang tagal natin. Amen? According as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy, without blame, before Him in love, predestinated in the adoption of children by Jesus Christ to Himself, to the good pleasure of His will, to the glory of God, His grace, wherein He hath made us accepted in the Beloved, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Wait up. According to the riches of His grace, wherein He had abounded toward us in all wisdom and prudence, having made known unto us the mystery of His will,
according to His good pleasure, which He had purposed in Himself. Lastly, and this is our last point tonight, not just our significance, not just our sufficiency, but our security is in Christ. Security is in Christ. Ang ating seguridad, ang ating kaingatan ay nasa Panginoon. Amen? The Bible says on verse number 4 or verse number 3, spiritual blessings in heavenly places in Christ. Verse number 4, according as He hath chosen us, look at the word, in Him. That key phrase is in Him. Ang pagpili ng Diyos, again, that chosen ay hindi pinili sino yung pupunta sa langit. That's a foolish doctrine, by the way. Huwag niyong paniniwalaan yun. Papayag ka ba na ang Diyos, ito, pupunta to sa langit. Ikaw, hindi. Lalo ka na, talagang hindi ka, wala kang pag-asa talaga. You think God acts that way? No. The Bible talks about security in Him. The Bible says on verse number 4, chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy, without blame, predestinated unto us the adoption of children by Jesus Christ to Himself before creation. Nakaplano na sa Diyos, it was predestined. Itinalaga na ng Diyos na lahat ng mananampalataya kay Kristo ay kailangan mabago sa kabanalan, mga kapatid. Kaya nga ang seguridad natin ay nakailalim po, hindi doon sa, alam niyo po yun, yung sino yung paborito sa kumpanya at sino yung kilala yung magulang. Ang seguridad natin ay dahil before the foundation of the world, tinalaga na ng Diyos ang plano niya sa kanyang mga anak. Look, God's not, ang Diyos po ay wala po, hindi po nasa langit at, naligtas ka pala. Ano kayo magawa sa'yo? Kaya talagang hindi ko pinili maligtas to eh. Inaligtas. Sino ba kasing soul winner nag-witness dito? Dapat hindi to ligtas eh. You think God acts that way? That's foolishness. Pero yaong mga maliligtas ay itinalaga na ng Diyos at may plano na ang Diyos sa iyo bago ka pa naligtas dahil may plano na siya sa yaong mga maliligtas. Amen? That's where you find security. That's where you find peace of mind na alam mo na yung nagligtas sa iyo ay hindi na sa langit. Ligtas ka pala? Paano nangyari yun? Gagawin ko dito. Mukha namang hindi mapapakinabangan to. Amen? Now, what would you feel kung, Panginoon, niligtas mo ako, wala akong plano sa buhay ko? Wala akong simbahan pupuntahan? Wala akong magagawa pa? While the world is trying to deceive us na may plano ang mundo sa buhay mo. Naunuhan niyo po mga kapatid, you find your security on a God who knows what He's doing. Look back at the creation that He created in the beginning. Nung nilalang ng Diyos yun, may plano ang Diyos hanggang ngayon at hindi nagkakabanggaan ang mga planeta at hindi nalalaglag ang araw at ang bituin ay hindi bakit nakalatag lahat yan at alam ng Diyos yung kanyang gagawin? Lalo pa kaya sa buhay ng taong maniniwala at susunod sa salita ng Diyos. Think about that. Think about that mind of Christ na God has decided long time ago na ang mananampalataya sa Kanya ay, look, the Bible says, adoption of children, predestined us into adoption of His children, na yaong mga mananampalataya kay Kristo ay magiging bahagi ng pamilya ng Diyos. You see, Paul says God chose us in Christ. Actually, that's the title of my message tonight. In Christ, you are significant. In Christ, you have satisfaction. You have sufficiency. And in Christ, you have security. It's not about tinalaga na ng Diyos sino ang maliligtas o hindi.
It is about sa mga iniligtas na ng Diyos, itinalaga na niya ang pwede mangyari sa buhay ng mananampalataya sa Panginoon. Amen? Di ba? Pag may nanliligaw sa'yo, young lady, no? Sabi nung isang babae, hindi kita sasagutin kasi pangit yung nakaraan, pangit yung past ko. Sabi ng lalaki, di bali, wala naman akong future. You would go with that person? Pero you know you are secured in Christ. Meron siyang langit na hinanda para sa'yo. Amen? Ang Diyos po ay hindi nangangatal sa langit. Hala, lumindol, ano gagawin ko? Hala, nag-COVID, ano gagawin ko? Look, we serve all-powerful God. At yan ang Diyos na naglalang sa iyo. At yan ang Diyos na nagligtas sa iyo. And God is just begging you, hey, trust in the Lord with all thine heart. Lean not unto thine own understanding. Alam ng Diyos na pag naligtas ka, may manguusig sa iyo, may kukutya sa iyo, magkakaroon ka ng problema, magkakaroon ka ng sakit. God knows what will be happening in your life. That's why there is security when you are in Christ. Kapatid, matagpuan natin ang buhay natin. Wala nang pinakamasayang buhay Kristiyano, kundi ang buhay ng isang mananampalataya nakapanig kay Kristo. Isang mananampalataya na nagtitiwala sa Panginoon. Isang mananampalataya that you have all confidence na maglingkod sa Diyos. Why? Ang Diyos bahala sa amin. Amen. Ang kaligtasan ko nga, hindi pinabayaan ng Diyos eh. I may be outnumbered here in Ephesus. Paul is saying sa mga Kristiyano sa Ephesus, konti man tayo in number of those out na paglabas mo, uusikin ka. But they have that peace that passeth all understanding. Why? Because their sufficiency is in Christ. Your security is in Christ. Amen. I come here tonight challenging everyone. Again, masaya sa simbahan dahil marami tayo. Lulungkot lang kapag yung mga kasama mo sa simbahan ay nawawala unti-unti dahil nagsisimula na tayo magtiwala sa kagalingan natin, sa talino natin. Let's go back to that basic truth. You're significant in Christ. Your sufficiency is in Christ. And your security, husbands, wives, young people, ang security mo ay na kay Kristo ka. You don't have to feel kawawa sa pakiramdam dahil ang barkada mo'y nilalayuan ka. Dahil ang mga tunay na kaibigan ay kaibigan nagtitiwala din sa Panginoon. Full-time workers, Bible students, you see people out there, buti pa sila. Ang tumawag sa'yo is Christ. Amen. Ang ministeryo mo ay galing sa Diyos. Huwag ka lumakad sa Ephesus ng para kang kawawang nilalang. Wawa naman ako. Walang humingiti sa akin. 20 lang ang pera ko sa bulsa. Maglalakad pa ako kauwi. Ano? Galing ka simbahan, nakasimangot ka dyan. Sino maniniwala sa'yo galing ka simbahan? Sir, saan ka galing? Na-hold up ka ba o galing ka sa simbahan? Sabi niya, pareho. On Sundays, we have a great number of people. Pero ang sukatan na alam mong na ay Kristo ka when you walk out there on Monday. Pasok ka na naman sa school mo. Niyayaya ka ng mga barkada mong magkopyahan, magkating classes, magbisyo, maging immoral. You may be outcast, but you're significant in Christ. Mga kapatid, we are in a world that is full of sin. And it is but normal na tayo ay outnumbered sa mundong ibabaw nito. Normal yun. Mundong puno ng kasalanan eh. You hear the news, you hear assassinations, and you hear this. Galit sila sa katotohanan eh. It's a world full of sin.
Huwag ka mag-expect ng kabanalan sa mundo na puro putik ng kasalanan. Amen. Ang asahan natin ay tayo bilang mananampalataya dapat nabubuhay para sa Panginoon. Tayo po tayong lahat, dakilang Diyos, salamat sa inyong salita. Lord, I pray that the truth was delivered as you want it to be delivered. Alam ko po, nanghihina ang maraming Kristiyano many times. Kami nanlulupaypay, and the bare months are coming, and the material things is out there again. Help us to find our significance in Christ. Help us to find our sufficiency in Christ, and help us to find our security in Christ tonight. Mga Kristiyano nang lalamig po, Panginoon, ipakita niyo po na buhay ang Diyos at sapat ang Diyos at makapangyarihan ang Diyos. And God is enough in our lives. Mga pamilya po, Panginoon, na dumadaan sa maraming suliranin and maybe they're finding answers, help them to find that in you and in you alone po, Panginoon. Sumunod kami sa salita ng Diyos, magtiwala po kami sa inyong kalooban at gawin po namin ang mga bagay na pinagagawa niyo po sa amin, and we find the joy of obedience in your will tonight. Kung meron po kami mga bisita, Panginoon, na hindi paligtas, may they find, O God, that salvation is in Christ as well. Kayo po mangungusap, kayo po ang kikilos sa pangalan ni Jesus. Amen. May mga bisita po tayo, may lalapit po sa inyo yung soul winner, babahagi sa inyo simpleng paraan ng kaligtasan. But tonight, Christians, the message is simple. Are you still finding your sufficiency, your security, and your significance in Christ? Tumatabang na ba ang panglasa mo sa buhay, Kristiyano? Balik ka. Hanapin natin sa Panginoon. Habang tinutugtog pong awaiting paanyaya, altar is open. Right here at the altar. If you are really hungering for Christ tonight, muli